Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Arts 2, Quarter 1, Week 7 hanggang 8. Pagsasalaysay ng kwento mula sa output. Bawat aralin ay may likhang sining na ginagawa o output. Bawat likhang sining ay may nakapaloob na kwento at aral. Balikan natin ang mga output mo. Humanda na magkwento tungkol dito na siguradong magiging masaya at kapupulutan ng aral. Isalin natin sa kwentuhan ang iyong mga kasama sa bahay, kaibigan o kaklase. Ang isang kwento ay nakakahalinang basahin lalo na kung ang isang likhang sining ang paksa. Nagiging mas makulay ang kwentuhan kung tungkol sa sarili, magulang, kapatid, kamag-anak o kaibigan ang iyong likhang sining. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng kwento? Nakaranas ka na ba magbasa ng isang kwento? Ano ang iyong nararamdaman sa tuwing ikaw ay nagbabasa ng kwento? At yan ang ating aalamin ngayon. Ang kwento ay nagmula sa malikhaing isip ng tao. Ito ay naglalaman ng pamagat, karakter, pangyayari at lugar kung saan nangyari ang kwento. Nagtataglay din ito ng mga kapupulutan na aral. Ang mga tao ay nakalilikha, nakakapagsalaysay ng kwento mula sa nagawang output. Kinakailangan na tayo ay magiging malikhain sa paggawa ng kwento. Simulan natin ito sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Sa iyong kwaderno, iguhit mo ang iyong sarili. Sumulat ka ng 2 pangungusap bilang pagpapakilala sa iyong sarili. At narito ang halimbawang sagot. Iguguhit mo ang iyong sarili at isusulat mo ang aking sarili. Ngayon naman ay ikaw ay magpapakilala ng iyong sarili. Ako si Francis Shanaya, 7 taong gulang. Nag-aaral sa Dasmariñas 2 Central School. Masaya ako kapag nakakatapos ako ng isang likhang sining. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Tingnan ang larawan. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. At narito ang larawan. Narito naman ang mga tanong. Ano ang prutas na nasa larawan? Ang maaaring sagot, ang prutas na nasa larawan ay mangga. Sa ikalawang tanong, ano ang lasa nito? Ang maaaring sagot, ito ay maasim kapag hilaw. Matamis naman kapag hinog. Sa ikatlong tanong, madalas ka bang kumain nito? Ang maaaring sagot, opo, madalas akong kumain nito. Sa ikaapat na tanong, ano ang naidudulot nito sa ating katawan? Ang maaaring sagot, ang naidudulot nito sa ating katawan ay pampalakas ng ating resistensya. Nakabubuo ng isang kwento mula sa output. Ang kwento ay nagbibigay daan upang higit na maunawaan ang detalye sa iginuhit na larawan. Nakapaloob din sa kwento ang magagandang aral na dapat pahalagahan ng bawat isa. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin ang maikling dialogo.
Sagutin ang sumusunod na katanungan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang pamagat ng dialogo, Isang Araw sa Klase ni Ginang Santos. Ang sabi ni Ginang Santos, "Mga bata, nais kong gumuhit kayo ng isang larawan." Ang sagot naman ni Anita, "Ginang Santos, ano pong larawan ang aming iguguhit?" Sumagot si Ginang Santos, "Kahit anong larawan na nais ninyo. Maaaring larawan tungkol sa inyong sarili, pamilya, kaibigan, kapaligiran at marami pang iba. Pagkatapos mabuo ang inyong iginuhit na larawan, ikukwento ninyo sa amin kung bakit ito ang napili mong iguhit." Sumagot naman si Troy, "Ganun po ba, ma'am? Sige po, iguguhit ko ang aking nanay. Marami po kasi akong gustong ikwento tungkol sa kanya." Sabi ni Ginang Santos, "Nakakatuwa ka naman, Troy. O sige, simulan na natin ang gawain." At sumagot ang mga bata, "Opo, Ginang Santos." At doon nagtatapos ang dialogo. Nagustuhan niyo ba, mga bata? At para sagutin ang mga tanong, sino-sino ang mga tauhan sa dialogo? Ang maaaring sagot ay si Ginang Santos, si Anita at si Troy. Sa ikalawang tanong, ano ang ipinagagawa ng guro sa kanyang mga mag-aaral? Ang maaaring sagot, gumuhit ng larawan at ikwento kung bakit iyon ang napili. Sa ikatlong tanong, kaninong larawan ang nais iguhit ni Troy? Ang maaaring sagot, ang kanyang nanay. At sa ikaapat na tanong, paano higit na mauunawaan ang detalye ng iginuhit na larawan ng mga bata? Ang maaaring sagot, ito ay higit na mauunawaan sa pamamagitan ng kwento. At sa panghuling tanong, kung ikaw ang tatanungin, anong larawan ang iyong gagawin at bakit? Ang maaaring sagot, ang larawan na aking gagawin ay tungkol sa aking pamilya. Dahil ang aking pamilya ang nagbibigay sa akin ng pagmamahal at pag-aaruga. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Pagtambalin ang sumusunod na larawan sa hanay A sa detalye nito sa hanay B. Isulat ang titik ng iyong sagot sa iyong kwaderno. Narito ang hanay A at narito naman sa hanay B ang detalye. Letter A, siya ay maaasahang tunay. Kasama ko siya sa aking paglalaro at pag-aaral. Ang detalyeng ito ay tumutukoy sa ikalimang bilang na kaibigan. Sa letter B, naghahanap buhay siya para sa aming pamilya. Masipag sa tuwina. Ang detalyeng ito ay tumutukoy sa unang bilang, ama. Letter C, mabait at maaalalahanin siyang tunay. Matyaga niya kaming tinuturuan. Ang detalyeng ito ay tumutukoy sa ikaliwang bilang na
guro. Sa letter D, isa itong masustansyang pagkain, nagpapalusog ng ating katawan. Ang detalyeng ito ay tumutukoy sa ikatlong bilang na prutas. Letter E, mataas ito at matibay. Nagbibigay lilim sa init ng araw. Ang detalyeng ito ay tumutukoy sa ikaapat na bilang na puno. Ganito din ba ang inyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Sa iyong kwaderno, gumuhit ng isang puno at kulayan ito. Gumawa ng kwento gamit ang mga sumusunod na tanong. Gawin ito sa iyong kwaderno. At narito ang halimbawang sagot na puno. At narito naman ang mga gabay na tanong upang ikaw ay makabuo ng kwento. Ano ang iyong iginuhit? Ano-ano ang mga kulay nito? Bakit ito ang iginuhit mo? At paano ito nakakatulong sa atin? At narito ang halimbawang sagot. Ang puno. Ang aking iginuhit ay puno. Ang mga kulay nito ay berde para sa mga dahon at kayumanggi naman para sa balat ng puno. Ito ang aking iginuhit dahil ang puno ang isa sa mga pinakamahalagang yaman ng ating bansa. Nagbibigay ito ng sariwang hangin at lilim. Ngayon naman, pagmasdan ang mga natapos mong likhang sining. Isalaysay ang mga detalye tungkol sa iyong output. Magbigay ng 3 pangungusap para dito. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang mga gabay na tanong. Sino o ano ang nasa larawan? Ano ang istilong ginamit mo sa pagguhit na katulad ng sa ibang mga pintor? At kasiya-siya ba ang natapos mong likhang sining? Narito naman ang halimbawang sagot. Ang nasa larawan ay puno. Ang istilong aking ginamit ay still life. Kasiya-siya ang natapos kong likhang sining. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Gawin ang gawaing ito sa iyong kwaderno. Gumuhit ng alinmang larawan na nais mo. Ipakita ang contrast at overlap. Narito naman ang halimbawang sagot. Likhang sining na gumamit ng contrast at overlap. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Gumawa ng isang kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang mga tanong, ano ang iginuhit mo sa larawan? Pangalawa, bakit ito ang napili mo iguhit? Pangatlo, mahalaga ba ang contrast at overlap sa pagguhit? At pang-apat, nasiyahan ka ba sa natapos mong gawain? At narito ang maaaring sagot.
Ang aking iginuhit ay dahon. Ito ang aking napili dahil naipapakita nito ang overlap at contrast ng mga dahon. Mahalaga ang overlap dahil naipapakita nito ang mga bagay na nasa unahan at likuran. Nasiyahan ako sa aking natapos na gawain. Gawain sa pagkatuto bilang 9. Iguhit mo ang iyong ama o guardian at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang halimbawang sagot. Ang aking ama. Ang mga tanong naman, sino ang iyong ama o guardian? Ano ang trabaho niya? Paano kayo inaalagaan ng iyong ama o guardian? At mahal mo ba ang iyong ama? Bakit? Ang maaaring sagot, ang aking ama ay si Francis. Siya ay isang seafarer. Palagi niya kaming ipinagluluto ng masasarap na pagkain. Mahal ko ang aking ama dahil isa siyang responsable, mabait at maalagang ama. Gawain sa pagkatuto bilang 10. Basahing mabuti ang mga pangungusap. Isulat sapat lang ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung di wasto. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, ang bawat kwento ay kinapupulutan ng mga magagandang asal. Ang tamang sagot ay tama. Sa ikalawang bilang, kailangan maging malikhain upang makagawa ng kwento. Ang tamang sagot ay tama. Sa ikatlong bilang, ang kwento ay mayroong pamagat, karakter, pangyayari at lugar na pinangyarihan. Ang tamang sagot ay tama. Sa ikaapat na bilang, hindi makalilikha ng kwento mula sa nagawang output. Ang tamang sagot ay mali. Sa ikalimang bilang, nakakapagsalaysay ng kwento mula sa output. Ang tamang sagot ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 11. Gawin ang gawaing ito sa iyong kwaderno. Gumawa ka ng paborito mong likhang sining. Sumulat ng isang kwento mula dito. Ilahad mo sa mga kasamahan mo sa bahay ang kwento mo o makipagpalitan ng kwento sa iyong kaklase o kaibigan. At narito ang halimbawang sagot. Ang paborito kong iguhit, ang aking output. Ang aking iginuhit ay manika. Ito ay may kulay pula, kayumanggi at berde. Ito ay palagi kong katabi sa aking pagtulog. Ito ang aking paboritong laruan. Gawain sa pagkatuto bilang 12. Sagutin kung oo o hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno.
Sa unang bilang, mayroon ba akong output? Sa ikalawang bilang, nakasunod ba ako sa panuto? Sa ikatlong bilang, nakabuo ba ako ng kwento? Sa ikaapat na bilang, binasa ko ba ang kwento sa mga kasama ko sa bahay? At sa ikalimang bilang, nasiyahan ba sila sa natapos kong gawain? Kung oo lahat ang iyong mga sagot, napakahusay mo. Gawain sa pagkatuto bilang 13. Punan ang patlang ng wastong salita na kukumpleto sa bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, ang patlang ay ang produktong nabuo mula sa isang gawain. A. Mensahe. B. Output. C. Aral. D. Kwento. Ang tamang sagot ay letter B. Ang output ay ang produktong nabuo mula sa isang gawain. Sa ikalawang bilang, bawat likhang sining ay may patlang na nais ipahiwatig. A. Kulay. B. Larawan. C. Tao. At D. Mensahe. At ang tamang sagot ay letter D. Mensahe. Bawat likhang sining ay may mensahe na nais ipahiwatig. Sa ikatlong bilang, ang patlang mula sa nabuong output ay may hatid na magandang aral. A. Hugis. B. Kulay. C. Kwento. D. Linya. Ang tamang sagot ay letter C. Kwento. Ang kwento mula sa nabuong output ay may hatid na magandang aral. Sa ikaapat na bilang, alin sa mga sumusunod ang nalilinang sa pagbuo ng kwento mula sa output? A. Pagkamalikhain. B. Pagiging mausisa. C. Pagkamasayahin. At D. Pagiging masipag. Ang tamang sagot ay letter A. Pagkamalikhain. Ano ang nararapat gawin sa mga magagandang aral na napapaloob sa kwento? A. Huwag pansinin. B. Kalimutan. C. Baliwalain. At letter D. Pahalagahan at sundin. Ang tamang sagot ay letter D. Pahalagahan at sundin. Hanggang sa muli mga bata!